My priority is myself. And I'm loving myself more. Kasi naniniwala ako na I have to love myself so I can give that love to Alex, Ina, and Ijun. And reflection ako ng asawa ko. Kung mukha akong haggard everyday, ibig sabihin, hindi ako naaalagaan ng asawa ko. Ganon din sa asawa ko. So kung papasok ang asawa ko sa trabaho at mukha na siyang madungis, mukha siyang matanda, ang iisipin kagad ng mga tao, hindi ako magaling na may bahay. Sa totoo lang. Alam nyo, ang tagal-tagal kong pinangarap na magkaroon nito to netizens. Diyos ko, Lord! Alam niyo, yung mga maliliit na bagay, sobrang nagpapasaya talaga sa akin. Ito yung pinangarap ko talaga. Wow! Oh, uti. What is it? Oh my God. This is our ulam. Welcome back to my channel, and this is my life in Korea. Finally, natapos na ang vlogs ko sa Japan. Sana nag-enjoy kayo sa trip namin kasi nag-enjoy talaga kami ng mga kids. And si Ina and Ijun gustong bumalik na silang dalawa lang, hindi ako kasama. Anyway, samahan nyo ako ngayong araw na to. Diyan lang kayo. Magmamarinate ako ng pork. Magpo-pork steak ako today para sa aming dinner. Okay, na-miss ko ang a day in my life to netizens. Wait. Ay, naku, parang wala na akong oyster sauce. Wait lang, I'll check. Meron pa to netizens. Ito yung galing pa sa inyo. Buti na lang hindi pa expired. Thank you, Lord. Mag-apron ako. Okay. Magtali ako ng buhok kasi madami na namang nagagalit sa akin. Kasi alam nyo, nangihinayang ako sa blower. Kasi sineset up ko yung hair ko na may pa-wave-wave. Pag tinali ko yung buhok, hindi na ma-appreciate yung wave. Sayang naman yung kuryente at saka yung effort ko, di ba? Anyway, dahil mahal ko kayo and nakikinig talaga ako sa inyo, tinali ko na ha. Huwag nyo na ako pagalitan. Kailangan natin ng 1/3 cup ng soy sauce. Ay! Galet! Galet na galet! Tapos, 2 tablespoons ng lemon. Okay na to. Uy! Ano ba yun? Lumabas kagad. 1 tablespoon ng oyster sauce. And syempre, ground pepper. Nakuha ko din tong tip na to from Tonetizen. Gumawa muna ng marinade. Lagay na natin ang ating pork. Ako, sabi na, buti na lang nag-ano ako, gloves. Nagtalsikan na. Hindi pala gloves. Apron. Na mali-mali na ng sinasabi. Okay. Done. Sobrang laking pasasalamat talaga kay Lord and sa mga biyanan ko kasi hindi kami bumibili ng bigas. Magtataasan na naman ang mga bilihin to netizens dahil sa nangyayaring gera sa ibang panig ng bansa. Iba-iba yung binibigay ni Omoni na rice grain.
Mas masustansya daw kasi. Tanggap lang ako ng tanggap kasi libre naman. Ito yun. Oreomi Hunhapuk. Dati, hindi ako makapaghalo ng kahit na ano sa puting bigas kasi si Izun ayaw niya. Pero ngayon na lumaki na, kinakain niya na kahit anong ilagay sa bigas. Gusto ko mag-thank you kay Jim na husband ni Pinay Bisdak. Nagpadala ng pasalubong sa akin. Ito, Lucky Me Noodles. Peanut cookie na very popular from Bohol. Tapos meron ding growers. Thank you so much sa pasalubong, Jim and Pinay Bisdak. And mag-unbox tayo to netizens ng gift. Tuna and ham. Ganito yung example ng gift set dito sa Korea. Meron ng bag. And maayos din ang packaging. Ibibigay mo na lang talaga sa pagbibigyan mo. Oy. Yung mga nag-unbox. One, two, three. Wow! Char lang. Okay. Ay, nako. Kailangan ko to. Kasi magluluto ako ng kimchi stew na partner ng pork steak. Ayan. Tapos, mayroon ding luncheon meat. Ay, dami din ha. Ilang cans ng tuna to? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Tapos yung luncheon meat 4. Thank you Lord sa blessing. At least, hindi ko na kailangan bumili ng tuna and ham. Siyempre sa recycling materials store. Actually, nangihinayang ako sa mga bags. Kaya lang, tinatapon ko na kasi hindi ko naman kailangan. Ang dami na. Wait, tapon ko lang to netizens. Meron pa tayong isang i-unbox. Diyan lang kayo. Samahan nyo na ako. Ha? Nung nag-Japan kami ng mga kids, ang mga biyanan ko and sister-in-law ko, nag-Taiwan naman. Tapos si Alex busy sa work, panay overtime niya daw. So, ang sweet kasi nagbigay din sila ng pasalubong from Taiwan. Yung iba nakain na ng mga kids. Ito na lang yung naiwan. Etong brand ng cookie na to, nagulat ako. Kasi 'di ba ang St. Peter ay funeral home. Ito naman St. Peter din. Kita nyo ba? Hindi nyo yata kita. Ayan. Anyway, St. Peter. Pag kinain ko to, baka mapunta ako sa St. Peter. Wag naman. Tapos may milk puff. Ay, eto talaga. Since nalaman ng sister-in-law ko na mahilig ako sa ref magnet, binilhan niya ako. Glow in the dark tong magnet na to. Yan. Oy. Wala, na-share ko lang. Kasi, ang ganda-ganda na talaga ng relationship namin ng sister-in-law ko. May nagsasabi sa inyo kung tibo ba ang sister-in-law ko. Hindi, babae po siya. Wala po siyang pusong lalaki. Ganun lang yung hairstyle niya kasi tinatamad na siyang mag-ayos ng buhok ko. Tapos, alam nyo, ang sister-in-law ko before, hindi siya ganun talaga kataba. Ang ganda-ganda niya before, nung bagong dating ako. Kasi, chubby-chubby lang siya nun. Kaya lang, naggagamot siya. So, hindi makontrol yung pag-gain niya ng weight. Kahit nagda-diet siya and nag-exercise siya, nag-gain at nag-gain talaga siya ng weight. And bakit wala siyang asawa? Choice niya yun. Irespeto na natin. Okay ba yun? Sabi niya okay.
At saka, sobrang grateful ako kasi she takes care of Abu G and Omoni. Kasi kung nag-asawa siya, ako talaga ang mag-aasikaso sa mga biyanan ko. Pero dahil wala siyang asawa at nandyan siya, stable ang life niya, alam niyo. O di, nagta-travel na lang sila ng mga biyanan ko. Okay, eto naman yung susunod nating i-unbox. Natatawa talaga ako yung may mga napapanood ako. Alam niyo to, netizens. May mga nagsasabi na high maintenance ako, puro ako kaartehan, tapos yung asawa ko, hirap na hirap sa trabaho, tas ako pa salon-salon, pa shopping-shopping, tapos palaging nakaayos. Alam niyo, nung nag-stop akong mag-work, nag-stop na din ako mag-wear ng makeup. Siyempre, may filter tong video ko. Sayang naman yung anong tawag nito? Yung application na yun kung di ko gagamitin. And very simple na lang talaga yung lifestyle ko since I stopped working. Kasi hindi na doble yung income ko. And palagi naman akong nasa bahay lang. But it's important for me that I take care of myself. That I carry myself well. Kahit housewife ako, kahit nasa bahay ako. And my priority is myself. And I'm loving myself more. Kasi naniniwala ako na I have to love myself so I can give that love to Alex, Ina, and Ijun. And reflection ako ng asawa ko. So, kung mukha akong haggard every day, ibig sabihin, hindi ako naaalagaan ng asawa ko. Ibig sabihin, may pagkukulang siya. Ganon din sa asawa ko. So, kung papasok ang asawa ko sa trabaho at mukha na siyang madungis, mukha siyang matanda, ang iisipin kagad ng mga tao, hindi ako magaling na may bahay. Sa totoo lang, deserve kong mahalin ang sarili ko. Deserve ko lahat ng ginagawa ko para sa sarili ko. And deserve ko lahat ng pagmamahal, lahat ng binibigay ng asawa ko sa akin. Kasi mahal na mahal ko ang pamilya ko. And mahal na mahal ko ang sarili ko. So, yun. Ay, eto pa pala. Sa nag-comment na bakit maitim yung yung kamay ko. Kasi na na sunog yung kamay ko. Na-share ko na to sa vlog ko before. Natapunan ng mantika nung nagluluto ako. I think grade 6 yata ako noon or magpo-first year high school ako that time. So, na-burn talaga siya sa mantika. So, hindi talaga siya maganda. And, ang tatay kasi, maitim talaga. So, malakas yung dugo ni tatay. Ang nanay kasi maputi. Sobrang lakas ng dugo ni tatay. Pero okay lang naman. Na-embrace ko na yung mga imperfections ko. Okay, anyway. Okay. Ito pala. Ito funny comment, nakakatuwa. Merong isang content creator na nag-meet and greet. Tapos, ang nangyari, umalis daw yung mga subscribers niya pagkakita sa kanya in person. Kasi magkaiba yung itsura niya in person and dun sa video. Baka daw ganun yung mangyari sa akin. Actually, ilang beses na akong nag-meet and greet. Wala namang nang iwan sa akin nung meet and greet. Tinanggap naman ako ng netizens. So, may filter o wala, tanggap ako ng netizens kasi yung mga nagstay, yun yung talagang nagmamahal and tumanggap sa akin and sa buong pamilya ko. So, nagpapasalamat ako to netizens sa mga nandyan pa hanggang ngayon. Anyway, mag-unbox na tayo to netizens. May guess kayo kung ano to?
Sobrang simple lang nito to netizens. Si Alex, mamaya na nga, unbox na nga natin. Ang dami ko ng daldal, nainip na kayo. Ay, ba't ba ako excited? Alam niyo yung mga maliliit na bagay, sobrang nagpapasaya talaga sa akin. Mukha lang akong high maintenance, pero naku, okay lang naman na maging high maintenance. Kung kayang i-provide ng asawa, and kung kaya ko namang i-provide sa sarili ko, diba? Why not? Chalk not. Alam nyo, ang tagal-tagal kong pinangarap na magkaroon nito to netizens. Diyos ko, Lord! Ngayon lang binigay sa akin. Wait. Wow! To netizens! Diyos ko, sa 16 years ng buhay ko sa Korea, ito yung pinangarap ko talaga. Shazam! Wow! Wait! Grabe! Alam niyo to? Wow! Grabe yung kabayo. Kabayo. Ano tawag na to? Karimi pan. Planchahan to na stand. Meron kasi ako yung mababa and maliit lang. Tapos, hindi ko napalit-palitan kasi nangihinayang ako. Nagagamit pa eh. Finally, na bili na ako ni Alex. So, when my husband asked me, "Wife, do you need or want something?" Sabi ko, wala naman. Tapos, si Ina nag-asa akin na plansyahin yung skirt niya. Pag skirt, tapos mababa yung pan, ang hirap plansyahin. Ay, sabi ko pa, you buy me stand iron, ano ba to? Iron pan kasi tawag eh. So, eto na yung pinabili ko sa kanya. Sabi niya, sigurado ka, wife, ang mura-mura nito, hindi ka magre-request ng ng something expensive. Gusto mo ng bagong cellphone kasi lumabas na yung S26. Sabi ko, no, I don't need a new phone. Oh, diba? Ay, edi hindi na ako nakaupo. Nakatayo na ako kapag magpa-plancha ako. Thank you, Lord. Thank you, Ina Appa. Okay. Alex is very selfless and generous. Pareho kami mag-asawa actually. Pag may mga natatanggap kaming blessing, sinishare kagad namin yun sa family. So, di ba, sabi ko nga, may bonus si Alex. He bought iPad Air for Ina, tapos gaming monitor for Ijun, tapos ako ito planchahan. Which is, sobrang satisfied ako and happy ako. Oh, 'di ba? Ngayon lang ako nagkaroon nito to netizens. Wait, nga natin. Unfold natin. Tapos hindi ako marunong. Paano? Wait. Ay! Ay, ba't ganun? Ingay naman. Ay. Nice! Ganyan, no? Wow! Wait. Ang perfect to netizens. Wait lang, wait. Ang perfect to netizens. Uy! Ay, diba? Paano siya unfold? Okay. Isa pa. Okay na. O, diba? Bongga. Ang babaw ko, no? Pero, sobrang saya ko dyan. Okay, anyway, after unboxing, magpapack naman ako ng ipapadala kong gift para sa aking cousin sa Philippines. Wait lang, share ko sa inyo yung laman to netizens.
yung son ng cousin ko nag-tour dito sa Korea. Hindi ko na mamimit. So, ipapadala ko na lang sa hotel. Ay, napack ko na. So, I bought mascara, hand cream, ano pa? White Derm, Skin Cover Friend, yung mga pimple patch yan. Ito pa. Blackhead Removing Strips. And, syempre, itong Hydrogel Eye Patch. First cousin ko. Matagal ko na nga din hindi nakikita. Pero, close kami. Ate siya, ate. Tanggalin ko na sa box. Para matipid sa space. Ito hindi ko natanggalin sa box. Okay na. Okay. This is the OOTD. Wait. Medyo ma-warm yung panahon today. Ay, may pa-effect. Magsasakyan ako kasi nakapalda ako today. I started walking and jogging again. Kasi medyo maganda na yung panahon. Pa-spring na. And to netizens, may iyayabang ako sa inyo. Wait lang. Punta muna tayong post office. Okay na. Ay. Akala ko sarado yung post office. Magpapagas sana ako to netizens. Kaya lang, bukas na lang. Natatamad na ako magpunta sa gas station. Kailangan kong mag-aral for my class tomorrow. Nung Tuesday, first time kong umattend ng face-to-face na klase. So, syempre, pabida, alam nyo na. Ay, pero nakaka-proud to netizens kasi sa lahat ng mga students sa class, ako lang ang merong Korean citizenship and yung isa, resident na siya dito sa Korea. The rest, spouse visa yung hawak nila. Tapos, syempre, bida-bida ako kasi nga, nakakuha na ako ng citizenship. So, may pag-game, pabilisan, vocabulary. Yung resident na, siya yung number 1, tapos ako yung number 2, tapos may quiz. Si resident, perfect score siya, 20 points. Alam niyo kung ilan ang points ko? 19 points. So, sabi ko, nako, kailangan sa susunod na klase, number 1 ako. Alam yun, it's okay na mag-set ka ng goal para sa sarili mo. So, feel ko yung pagiging estudyante ko ngayon. Kasi, na-challenge ako Kailangan talaga ko perfect score. So, mag-aaral ako. Tayo mga Pinoy, hindi tayo magpapatalo sa ibang lahi. May kaklase ba akong Pinoy? Wala, ako lang. Mag-aaral tayo to netizens. Diyan lang kayo.
Magtitinda tayo to, netizens. May natira pang ice cream. Konti na lang. Tsaka ano to, tinapay bake ng sister-in-law ko. Hindi ko na ipainit. Sino nagpapalaman ng ice cream? Sarap. Dapat ganito yan. Dati may nagtitinda ng sorbetes. Yung ice cream na ipapalaman sa tinapay, 5 piso yata yun dati. Meron pa ba yun ngayon? Sarap. Kumusta ang mga kids? Di ba back to school na sila? Okay naman. Happy si Ina sa circle of friends niya. Si Ijun, may mga kaibigan kasi siya na kaklase niya ulit ngayong second year siya. So, wala namang problema. Merienda lang ako to, netizens, tapos mag-aaral na tayo. Tayo no? Hindi ako makakonsentrate to, netizens, kasi iniisip ko yung lulutuin ko. Magluluto muna ako bago ako mag-aral. Nagki-kimchi stew ako, partner ng pork steak. Medyo maraming lulutuin ko para yung stew hanggang bukas na namin. Na ng sesame oil. Ganyan natin ang kimchi. Ijun is home. Prepare ko yung sibuyas para sa pork steak. Maglagay na tayo ng water sa kimchi. Pakukuluin lang natin. Fry natin yung sibuyas. Pwede na natin ilagay lahat ng sibuyas. Kasi isi-set aside naman to. Okay, set aside natin ang onion. Uy, maanghang ah. Sear natin ang pork. Oh, uti. Odiso. Oh my God. Nako. Nabasag yung ngipin ni Ijun. Tatawag ako sa dentist. Paano tong niluluto ko? Wait lang. 네, 안녕하세요. 혹시 오늘 가능할 시간 있을까요? 네, 감사합니다. Stop ko muna tong niluluto ko. Punta kami ni Ijun sa dentist. Sabi ko kay Ijun, mag-mask siya. Tigas ng ulo, ayaw mag-mask. Hindi nga maganda yung air quality ng Korea ngayon. Ganyan ang lipat bahay dito sa Korea. Kasi matataas ang apartments. Iniwan ko na yung niluluto ko. Mamaya na ako mag-aaral bago matulog. Baka hindi mo na ako magpabida sa klase bukas. Sa susunod na linggo na lang. Okay. Medyo nahirapan si Ijun kasi maingay yung
yung, ano tawag na to? Yung device sa dentist, yung ganon. Eh, sensitive si Ijun sa mga ganong sound. Napagod daw siya. 피곤하지. 힘들었어? 약 사야지. Bili kami ng gamot niya. Pain reliever. Mag-stairs na lang daw kami. 조심해야 되겠어? Bili kami ng gamot. Natagalan kami sa dentist. Buti na lang may schedule. Nasa bahay na si Alex. Baka kumain na yun. Magluluto pa ako to netizens. Okay, see you at home to netizens. Luto pa rin ako. Gagawa pa sana ako ng isang side dish. Hindi ko na magagawa. Ito pa, nasunog na. Okay na to. Hindi ako maglalagay ng sugar. Uligudang yung gagamitin ko. Para manamis-namis. Hindi ko na pakain ng dinner si Ina bago pumasok sa academy. Kahapon, absent siya sa Math Academy. Ang sakit daw ng ulo niya. Napuyat siya the other night kakagawa ng homework. Kawawa naman. Lagay na natin yung ibang onions. Lagyan natin ng tubig. Hintayin natin maging tender ang Siyempre, yung pinanluto ko ng kimchi stew, pinangluto ko na din ng pork steak. Ano ba yun? Tikman ko nga. Wala na, halo-halo na yung lasa. Ang anghang. Pero kulang ng pampalasa. Konting toyo. And sesame oil. Konting kulo pa. Dahil ng kimchi stew. Yung pork steak ko na parami yata tubig. Gutom na ako to netizens. Naparami yung tubig ko to netizens. Malambot na yung pork, pero madami pang sabaw. Konti na lang. Kailangan manuot yung sabaw eh. Kaya Pero tinikman ko, masarap naman. Okay. Pwede na to.
po kayo. Kain tayo to netizens. Okay, this is our ulam. Si Adrian, hindi pa siya pwedeng kumain na mamaga pa yung ano niya, bagang niya. Ay, may anesthesia pa. Kain tayo ito netizens. Ay! Sa sobrang gutom ko, di ba? I'm so hungry na. Really. Thank you, Lord. Tignan ko nga yung ano ko. Uy, ang sarap. Ang sarap daw. Hintayin natin si Ina to netizens. May ginawang matcha pistachio cookie si Ina. Okay. Cute. Sabi niya, bigyan mo yung classmates mo, Mami. Sabi ko, wag na. Kainin na lang namin ni Apa. Tadang! Sarap. Nahulog yung ano. White chocolate, sayang. 잘 먹었습니다. Okay. 하나만 먹을게. Gutom na siya eh. Pero hindi pa nawawala yung ano, anesthesia. Sabi ko sa kabilang side na lang. Slowly. Eat slowly. Say bye-bye na. Ako. Kailangan ko ng ano, mag-aral to netizens. May klase ako bukas. Lobat pa cellphone ko na yan. Turuan ko kayo. Okay. Sam, life. Wow, galing ah. Wait lang. Irhwa, anecdote. Insengsa, life story. Chua umyong, favorite motto. Your motto in life, ganun. Yan muna for now, ha? Mag-aaral na ako to netizens. Hina rin medyo. Hempukhan in. Sumasakit na ulo ko. Alam nyo, it's easy for me to speak in Korean. Pero kapag itong writing na, tapos gagawa ka ng sarili mong sentence, dito talaga ako nahihirapan. Kasi tinatranslate ko muna from English to Korean. So kapag sinulat ko na, yung grammar, magkaiba. Anyway. Kailangan akong magpabida-bida pero may ibubuga sa klase. Kailangan ko na itong sagutan. Para every time na mag-a-ask yung teacher, magre-raise na lang ako ng hand ko. Alam nyo, sa edad kong to, hindi na ako nahihiyang participate sa klase. Anong tawag na to?
mag-recite. Ako kasi naniniwala na kapag nag-recite ka in front of the class and pinractice mo yung Korean mo, kahit mali-mali, mabuboost yung confidence mo and at the same time, makokorek nung teacher kung anong pagkakamali. So, mas madaling matuto. Wala namang taong perpekto. 'Di ba? Hindi naman ibig sabihin nagkamali ka, syunga-syunga ka na. Hindi yun. Part ng buhay natin ng pagkakamali. Ang importante, natututo tayo sa pagkakamali natin. So, ngayon, hindi ko alam paano ko i-construct tong sagot ko. Izuni helped me with my homework to netizens. Thank you so much, my love. Thank you so much. Oh, mommy naman. Honey, kagane. Thank you, Asif. Thank you so much for helping mommy. You say bye-bye na. Bye-bye. 저기 어떡해. 원하는 일을 할 수 있는지 없는지 자신이 원하는 일을 생각하기 나름이죠. 맞아? 와! Wow. Come on. Let's sleep na. Brush your teeth na. What time are you going to brush your teeth? Mommy! I have to pay you. Oh, what time are you going to brush your teeth? 11 o'clock. Oh, araso. Ay, thank you, Lord. Natapos din yan, oh. Tadang. Maliit ako magsulat to netizens. Parang ako lang nakakabasa. Ay, may question dito, nakakatawa. Ang gagawa ng sentence is, eto. I cannot forget my ex-boyfriend. So, sasagutin yon. Paano or anong paraan para makalimutan yung ex-boyfriend? Hulaan nyo anong sagot ko. Actually, wala akong maisip eh. Kung kayo ang tatanungin to netizens, paano nyo makakalimutan yung ex nyo? Or kung nakalimutan nyo na, anong ginawa nyo para makalimutan yung ex nyo? Ang sagot ko kasi, ito yung sagot ko, 매일매일 바쁘게 보낸 너라면 헤어진 남자친구를 잊을 수 있을 거예요. 사bi ko, if you make yourself busy every day, pwede mong makalimutan yung ex-boyfriend mo. Pero isusulat ko sana time heals, char. Para para tipid yung sagot. 시간이 지나면 괜찮아질 거예요. Oy! Ang hirap, sobra. Ay, meron pa pala akong hindi nasasagutan. Ano ba to? Baka sa akin mapunta tong tanong na to tapos wala akong sagot. Wait lang, di pa pala tapos to netizens. Paano ma-achieve ang dreams? Of course, you have to work hard. Kaya pa naman. Parang nagsisi ako na advance yung pinuntahan kong klase. Siguro naman, 4 na page lang pag-aaralan namin. Ito na to. Good night. Bye-bye. Inay's home. 안녕. How are you, baby? 그냥 You say bye-bye na. Bye-bye.